Hello everyone and welcome back. This is Doc Ed Padama. Ngayon pag-usapan natin paano mo matutukoy ang research gap. Paano mo malalaman kung ano ang research gap ng iyong study. Sisimulan natin sa definition. Susunod yung mga paraan na pwede nyong gawin para malaman o matukoy ninyo ang inyong research gap. At yung huli ay yung halimbawa ng pagsusulat ng research gap. So again, simulan natin dito. Ano nga ba ang research gap? So by definition, basahin muna natin. A research gap refers to an area within a field of study where existing literature or research is insufficient. Kulang yung kaalaman doon sa area na iniimbestigahan ninyo. So kung ano yung issue na iniimbestigahan ninyo, kulang o may kakulangan pa pagdating sa knowledge doon sa area na yon. Incomplete, sabi natin kanina, kulang or lacking. It represents a specific topic, question, or aspect that has not been adequately explored. Hindi pa masyadong nagagawa ng study yung area na yon. Yun yung tinatawag nating research gap. Kulang pa ang study doon sa area na yon. Kakaunti pa lang yung study na ginagawa doon sa area na yon. Leaving room for further investigation, yun ngayon yung gagawin ninyo. Itong further investigation para madagdagan yung kaalaman doon sa issue na inyong iniimbestigahan and scholarly inquiry. To continue, identifying a research gap involves critically reviewing existing literature. Kasi nga, kulang pa yung literature. Kokoonti pa lang yung literature na naisusulat tungkol doon sa issue na iniimbestigahan ninyo within a specific field of study to pinpoint areas where further investigation is needed. So para malaman ito mga area na ito yung mga tips na pag-uusapan natin dito sa ating video. Unang-una, para ma-identify ninyo, para matukoy ninyo kung ano yung mga research gap ninyo at kung merong research gap ang study ninyo, unang-una, sabi natin may kakulangan sa literature review. So para malaman ninyo, para ma-verify ninyo, para ma-justify ninyo na talagang meron ngang research gap, kailangan magbasa. Conduct literature review. So, ibig sabihin, ang isusulat yung research gap, dapat meron kayong pinagbabasihan, meron kayong ebidensya, meron kayong basihan. Ano yung basihan natin? Yung mga literatures and studies na pwede nyong gamitin na sumusuporta at nagsasabi na kulang pa yung study dito sa area na ginagawa ninyo. Meron kayong makikita, siguradong meron yan kasi marami nagsasabi wala. Meron, kailangan nyo lang maghanap. So conduct literature review. Ano ba sinasabi dito sa number 1? Start by reviewing or reading relevant articles, books, conference proceedings, yung mga ginawang conference, meron nilalabas na mga manuals, na mga journals yan. So pwede niyong basahin yon kung wala kayong makita sa mga articles o sa mga libro and other sources related sa topic or issue na iniimbestigahan ninyo. So maghahanap kayo ng literature na may kinalaman doon sa topic na iniimbestigahan ninyo. Pay attention to the key findings para mas mabilis kayong maghanap kapag meron na kayong mga identified o may mga may mga plano na kayong basahin na journal articles, ang una ninyong puntahan ay yung tinatawag nating findings, lalong-lalo na kung yan ay mga studies, mga research. Puntahan ninyo yung abstract, hanapin ninyo kung ano yung findings. Okay? Ano yung method na ginawa para malaman ninyo o mas madali nyong malaman kung papaano kinundak yung study at yung theoretical framework na ginamit doon sa study na yon. Pero ang pinakamabilis dito, unang-una nyong hanapin yung findings of the study. Usually, ang pinakamabilis niyan, makikita nyo doon sa tinatawag nating abstract of the study. So, yun yung una. Kailangan nyo talagang magbasa. Okay?
para malaman doon sa mga references, sa mga binabasa ninyo, kung yan man ay literature or studies, na talagang wala pang masyadong reference na nagsasabi na ginawa na ng study yung inyong issue na iniimbestigahan. Number 2, identify common themes and trends. Anong ibig sabihin nito? Basahin muna natin definition. Maghanap kayo, look for recurring, ibig sabihin paulit-ulit na theme. Habang naghahanap kayo, tignan nyo yung paulit-ulit na theme sa mga references na binabasa ninyo. Yung hindi nasasagot na tanong. Meron kayong nakitang reference, pero hindi naman nasasagot yung gusto nyong sagutin sa research ninyo, doon sa reference na binabasa ninyo. Ibig sabihin, lahat ng mga references na binasa nyo, walang nakapagbigay ng sagot doon sa study na ginagawa ninyo. Okay? So, ulitin natin, unanswered questions doon sa mga citations or areas where existing research diverges. So, ibig sabihin yung mga research, sabi natin kanina na binabasa ninyo, wala naman nakapagbigay ng sagot doon sa research na ginagawa ninyo. Note any inconsistencies, contradictions, or limitations in the literature. Sa binabasa ninyo, tignan ninyo kung meron ngang sinasabi o meron ngang sagot na ibinibigay doon sa study na ginagawa ninyo, pero kapag tumingin kayo sa iba pang study, iba na naman ang sasabihin. Yun yung tinatawag nating inconsistencies. Okay? Hindi pareho yung sinasabi ng mga references na binabasa ninyo. Therefore, that still can be considered as evidence na there is no substantial standard na result na lumabas na may kinalaman doon sa study na ginagawa ninyo. Kung hindi man inconsistent, contradictions, meron kayong nabasang dalawang study pero nagbabanggaan naman yung result ng mga studies nila. Pareho doon sa ginagawa ninyo pero hindi naman din nagtutugma yung sagot nila. Nagko-contradict sila. Or may ginawa ngang study na related sa study ninyo pero limited pa rin, mababaw pa rin. Okay? So these are the areas na pwede nyo tignan kapag kayo ay naghahanap ng inyong research gap through the reading of literature and studies. Ito yung sinasabi natin, yung katuloy in the literature that suggests opportunities for further exploration. Ibig sabihin, kapag meron nitong mga elemento na ito, there are still opportunities to explore. Ibig sabihin, check, there is research gap kapag may inconsistencies, contradictions, at limitations doon sa literature na binabasa ninyo na related sa study na ginagawa ninyo. Number 3, consider recent developments. Ano ang definition nito? Take into account recent publications, yung mga kalalabas lang, recent developments, yung mga kapapublish lang, emerging trends, yung mga makabagong paraan na ginagawa doon sa area na iniimbestigahan ninyo. Ano ba yung mga paraan kung ang iniimbestigahan ninyo ay blended learning? Ano na yung bagong paraan na ginagawa pagdating sa blended learning? So, tignan ninyo. Okay, so ang gagawin nyo ngayon, focus on your specific issue or topic ng inyong research. Meron bang mga bagong paraan? Meron bang mga emerging trends na may kinalaman doon sa study na ginagawa ninyo? Kung wala, there is research gap. Okay? To continue, new technologies, ganun din yung emerging trends, theoretical advancements, mga makabagong theory na may kinalaman sa research na ginagawa ninyo, policy kapag yan ay may kinalaman sa organization, societal shift, mga pagbabago sa society or anything in related to society, may create new research opportunities. Ulitin natin, ayan na naman. Kapag nandiyan yung mga elemento na pinag-usapan natin, there is an opportunity for research. So, ibig sabihin, check, may research gap. Okay. So, ibig sabihin nitong last part, there is a possibility to alter existing
landscape doon sa research. Ibig sabihin, yung mga dating alam na o ginagawa na at meron pang hindi nasasagot, pwede pa rin magbago. Okay, next, number 4. Consult experts. Ano naman tong consult experts? By the term itself, maiintindihan nyo na kagad kung ano ibig sabihin ng consult experts. Makipag-usap kayo sa mga taong gumawa na ng study na kapareho ng study na ginagawa ninyo, mga superiors ninyo, mga professors ninyo, advisors ninyo. But, ito lang ang advice ko. Kausapin ninyo, lapitan ninyo yung mga taong relevant, related sa issue na iniimbestigahan ninyo sa inyong research. So huwag kayo magtatanong kahit professor ninyo or advisor ninyo, pero hindi naman siya expert doon sa field na ginagawa nyo ng research. Hindi din magiging sufficient yung sagot na ibibigay niya sa inyo. At hindi rin kayo masasatisfy. So, again, my advice, go to the expert of the field that you are conducting. Okay. So, to continue, yung definition ng number 4, seek input from mentors, advisors, experts in your field who can provide guidance. Yan na rin yung sinasabi natin. And feedback on potential research gaps. Sa kanila kayo makipag-usap kasi dahil sa kanilang experience, meron silang mga idea kung ano yung mga possible research gaps. Baka meron silang naiisip na noon na gustong gawan ng research. Therefore, may research gap na yun. Kaya lang wala silang oras para gawin ito. Pwede nilang ibigay sa inyo ito. Pwede nilang sabihin, oh, you can investigate this area. Because I always wanted to investigate this but I did not have the time. Okay? So, they may offer valuable insights. Ayan, meron silang, yun yung sinasabi natin. Meron ng mga pre-programmed, pre-scheduled researches yung mga yan eh. Kaya lang baka hindi pa nila nagagawa kapag sa kanila kayo nagtanong, there's a possibility talagang ibibigay nila sa inyo, ito yung magandang area, imbestigahan mo ito. Okay? So, valuable insights or suggest alternative perspectives. Kapag nalaman na nila yung inyong issue or study or direction ng inyong research at based on their experience, marami nang nakagawa nito. So, pwede ka nilang bigyan ng alternative. Pwede nila kayong bigyan ng another path na pwede nyong imbestigahan. Lalong-lalo na kung marami nang gumawa o kumuha nung direction na tinatahak ninyo. Okay? So, yon, ito yung katuloy niya. Yung mga hindi nyo pa na-consider. Siguro kung sabi niya, baka medyo mahirapan ka dyan o masyadong madali yan, dito sa area na ito, baka pwede mong imbestigahan. So, that is what we mean by alternative perspectives that you haven't considered. And the last one, justify the gap. Okay, how do we do justify the gap? Finally, articulate, right, okay, why the identified gap is significant. So, kailangan isulat na ninyo. Pagkatapos nyong daanan itong mga pinag-usapan natin, you have to articulate, narrate, write a narrative kung bakit nyo na-identify na gap yung inyong isinulat. Bakit siya significant? Bakit siya mahalaga? Bakit siya worthy of investigation? Bakit kailangan gawan ng research? Okay, there is a need to conduct research. Kailangan bigyan nyo ng argument, bigyan nyo ng depensa, bigyan nyo ng ebidensya na wala pang nagagawang ganitong research. Therefore, it merits study or the conduct of a research. Explain, paliwanag ninyo how your research will contribute to filling up this gap. So, naipaliwanag na ninyo na wala pang gumagawa, kailangan gawin kasi ito ang epekto sa mga respondents, kailangan ibigay nyo din ano naman yung maiko-contribute nito doon sa existing body of knowledge. Papaano nito malalagyan, mapupunan yung gap na tinatawag natin. And how
it advances the knowledge within your field. Kapag nagawa ang inyong study, ano ba ang magbabago? Dapat merong magbabago, merong gaganda, merong magde-develop. Okay? Merong innovation, merong bago. Okay, now that we have gone through these different steps, tips, and advices on how to identify your research gap, sabi natin kanina, magbibigay tayo ng simplified example of a research gap together with a sample research title. So ito yon. Ganyan lang, di ba? Ganyan lang yung pwede nyong gawin o pwede nyong maging basihan o maging guide sa pagpa-formulate ninyo ng inyong research gap. Ang sample research title natin, Game-Based Learning, GBL, sa pagtuturo ng mathematics sa senior high school students. Okay, ito ngayon yung tinatawag nating narrative. Kung mapapansin niyo yung narrative, merong citation. Yan yung sinasabi nating magbabasa kayo para meron kayong ebidensya, merong susuporta doon sa inyong claim na talagang itong research gap dito sa study na ito ay magkakaroon ng ay talagang existing, talagang wala pang gumagawa at magkakaroon ng advancement or additional knowledge kapag ginawa nyo itong study na ito. So basahin natin yung laman ng narrative. The research gap for the title Game-Based Learning in Teaching Mathematics to Senior High School Student lies in the limited, ito ngayon yung research gap dito sa inyong study. It lies on the limited exploration on the effectiveness and implementation ng game-based learning. So ayon sa inyong pagbabasa, itong game-based learning, bibihira pa lang o wala pang nakakapagbigay ng information or ng knowledge tungkol sa effectiveness and implementation ng game-based learning. Specifically tailored, ito pa, sabi niya, wala pa ako nakitang mga literature na nagsasabing effective ang game-based learning na talagang nakatarget doon sa tinatawag nating senior high school mathematics education, which is the focus of your study. Yun ngayon yung bibigyan ninyo ng justification, ng ebidensya. While some studies have investigated the use of game-based learning, maraming game-based learning, sabi niya dyan, in various educational contexts. Ibang area, meron game-based learning, check. Pero dito sa teaching mathematics, wala pa. Dito ngayon yung gap. Ayon ngayon, makikita. So, ito yung sinasabi niya, while some studies have investigated the use of game-based learning in various educational contexts, there is still lack of focused researches on its application and impact. Okay? Yun ngayon yung gagawin ninyo dito sa inyong research with senior high school students mathematics curriculum. This is according to, ito yung reference niya. Napakasimple, direct to the point, present niya kagad yung kanyang research gap. Okay? I hope you were able to get something or take away something from our video discussion. Thank you very much, everyone. Again, share our video to your colleagues, classmates, groupmates in research writing para matuto din naman sila. Sharing is caring. Thank you very much, everyone. Stay safe and God bless. I will see you in our next video.